Magandang oras mga katiyat. Sa ating episode ngayon ay part 2 ito ng video na atin pinalabas kaninang umaga. Ito ang video kung saan malaman natin ang dahilan kung bakit hindi makuha ni PBBM o nakuha na ba ni PBBM ang mga ginto ng kanyang ama na nilatag sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Meron daw humawak dito na makapangyarihan na grupo ng mga tao at dito sa bidyong ito ay atin malalaman. Narito ang video, courtesy sa atin ni Kaalam PH. Paglipas ng panahon ay maraming grupo ang nagpaplano kung paano nila mananakaw ang mga accounts na senator ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. At ito ay yung malalaking sindikato gaya ng Illuminati at iba pang malalaking sindikato na nais nilang mapasakamay ang kayamanang ito. At kumukuha sila ng mga taong nagpapanggap na hawak na nila ang mga accounts, ngunit hanggang ngayon ay hindi nila mapatunayan na may karapatan sila sa mga assets na ito. Kontrolado nila ang Vatican at ang mga elitistang grupo na ito ang nasa likod ng Federal Reserve System, kaya kinokontrol nila ang world assets. Ang mga kayamanan at mga libo-libong tinaladang ginto na pinaglalagay ni Ferdinand Marcos sa mga trans account sa iba't ibang bansa ay kinokontrol nila. Gamit ang Aquino administration noon, hinahadlangan nila ang pagre-release ng Wealth for Humanity sa Pilipinas para hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino dahil gusto nila na sila ang kokontrol nito para sila ang mag-ari sa buong mundo. At ito ay sa pamamagitan ng New World Order. Ang One Eye Pyramid sa dollar bill ay ang agenda ng BITS State. At sa pamamagitan ng mga ginto ay ma-establish nila ang One World Government, One World Religion, One World Military at One World Currency. Gusto nilang paluhurin ang gobyerno ng iba't ibang bansa sa kanilang agenda. Isa sa paraan nila ay ang hawakan ang iniingatang ginto ni Ferdinand Marcos para sa future generations. Kaya ang Global Tip Facility account ni Pangulong Marcos na TVM LSM 666 sa World Bank na pinaglalagakan ng world's assets ay gustong maangkin ng mga elite o Illuminati para gamitin nila sa kanilang agenda. Well, ito yata ang dahilan kung bakit merong isang bansa na napakayaman at napakakapangyarihan at halos wala pang makatumbas dito, di ba? Kaya nga ang China at Russia at North Korea ay nag-join hands para ma-defeat ang bansang ito. Alam na natin kung anong bansa ito. At sila rin ngayon ang may number 1 gold reserve sa buong mundo. Kaya nga medyo kapanipaniwala, di ba? Duda tayo na nariyan nga sa kanila, hawak nila ang wealth for humanity. At hindi yan inagaw nila kay Marcos. Merong ano sila diyan, agreement na hindi natin alam. Kasi sinabi ni Marcos noong nabubuhay pa siya na ang kanyang makamundong wealth or asset ay hawak daw ng makapangyarihan na tao, pero ito ay nasa blind trust na ilagay. So kung blind trust ay merong usapan doon na medyo malabo, di ba? Kaya 50-50. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang terms ng mga kayamanan na yan. Kasi nailagay yan sa tinatawag na Global Debt Facility. Ito yung International Monetary Fund, parang kooperatiba ng buong mundo na kung membro sila dyan na kooperatiba ay makapag-utang sila. Kaya nga yan yung istorya after World War II na lahat ng bansa ay naghihirap. Ang ginto ni Jose Rizal at ni Marcos ay ang tumulong sa lahat ng bansa para makatayo. Kaya itinayo nila yung Global Debt Facility or International Monetary Fund para makapag-loan, makapag-utang ang mga bansang lugmok dahil sa hirap ng pagkatapos ng World War II. Kaya yan, maraming bansa ang nagkakautang kay Marcos at Jose Rizal dahil dyan. Yung parte naman ni Jose Rizal ay napakarami yun kasi kay Jose Rizal yun eh. Ang kay Marcos naman ay parang porsyento lang sa kayamanan ni Jose Rizal na galing sa Vatican.
Yung Vatican gold naman ay napakarami din yan kasi historical gold, mga antique na gold. Panahon pa ng mga Crusader yan. 12th century AD na mga ginto. Kaya yung kinukompute ng Rappler, kung alam niyo yung Rappler, palaging nagsabi na piki daw, false ang istorya ng Marcos Gold. Ang kinikwenta kasi nila ay ang mga ginto ngayon na recorded. Hindi nila binibilang yung mga ginto na historical kapanahonan pa ni Limahong, 12th century kapanahonan ni King Arthur ng Knights Templar. Doon kasi nakukuha ng Vatican yung mga ginto. Karamihan diyan ay ginto ng Knights Templar. Noong 10th century AD, matagal na yun. Ang Knights Templar ang pinaka-rich na tinatawag yan ngayon na mercenary, mga sundalo yan ni Kristo. At maraming naipon na ginto. At pinaniwalaan na binigay sa Vatican ng Knights Templar. Kaya napakaraming ginto ang Vatican, which is si Rizal ang nag-facilitate at binigyan si Marcos dahil si Marcos ang attorney ay binigyan ng komisyon na nasa 30% yata ang komisyon ni Ferdinand Marcos noong hindi pa siya naging presidente. Kaya nga yung kanyang mga account ay hindi pa siya presidente. Meron na siyang mga account ng ginto dyan sa Swiss Bank. Kaya kapanipaniwala ang kwentong ito. Okay, balik tayo kay Kaalam Piets. Take note, ang 666 ay ginamit ng Biblia sa dalawang magkaibang pagkakataon. Una, bilang code sa ginto na ginamit ni Haring Solomon na makikita sa 1 Kings 10:14 at pangalawa, bilang code ng Antichrist na matatagpuan sa Revelation 13:16-18. Hindi masama ang code na ito noong una, ngunit magiging masama ito kapag nakontrol na ng Diablo ang mga ginto at gagamitin ng 666 code kapag naging fully established na ang kanilang One World Agenda. Ang problema ay gusto itong kontrolin ng mga Illuminati. Pag ang gintong ito ay napasailalim ng kapangyarihan ng Illuminati, ito na ang pasimula ng New World Order. Nangyayari ang nakasaad sa Biblia na walang makabibili o walang makapagbibili ng kung ano kung walang tatak na ito ng Illuminati. Kaya kapag tuluyang nahawakan ng mga elitista ang mga kayamanang ito, ay hindi na natin mababawi pa dahil gagamitin ng mga ito sa kasamaan para hawakan sa liig ang mga tao. Dalawa lang naman ang nais wasakin ng Illuminati. Una, ang conservative Christianity. Pangalawa ay ang patriotism o ang pagmamahal sa bayan. Gustong burahin ng mga elitista ang pagiging makadiyos at makabayan ng mga tao dahil ito ang susi para ma-dominate nila ang buong mundo. At sa pamamagitan ni Donald Trump ay nagising na ang ibang mga Amerikano sa realidad kontra Illuminati na siyang nag-hijack sa government. Na-hijack din ang Pilipinas ng mga elitista mula noong pabagsakin nila si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pwestos pamamagitan ng mga liberal sa gobyerno. At dahil nga si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang huling nag-setup ng mga accounts na ito, ay tanging ang mga Marcos lamang o First Family ang nakakaalam sa kung sino ang tunay na may karapatan dito. Eksakto. At balikan natin yung kay Donald Trump. Si Donald Trump ay hindi yan na-endorse ng tinatawag na deep state. Ang deep state ay related sa Illuminati. Ang deep state ay, kung dito sa Pilipinas, ay yun yung mga oligarch or itong mga nagkukontrol sa gobyerno na mga mayayaman. Kaya si Donald Trump ay parang parang independent lang siya at nanalo siya dahil magaling at naniwala sa kanya ang mga Amerikano. Ngayon, balikan natin yung sinasabing 666 na ginagamit sa TBM LSM 666 account na nandyan sa Global Debt Facility na napakalaki, tinatawag na Infinity account ni Marcos. Nagiging infinity yan, hindi na nabibilang kasi tumubo na kasi ng trilyones dolyares. Taon-taon tumutubo siya kaya hindi nabibilang. Sobrang laki na at yan mismo ang nagkontrol ng halos ginto ng buong mundo. Kasi nga napakaraming ginto at ginagamit ng makapangyarihang bansa sa ngayon. Kaya walang makalulupig sa bansang yan dahil napakakapangyarihan
at sila ang may hawak ng napakaraming reserve gold. Yung kanilang pinakita lang na gold ay 8,000 metric tons lang eh. Pero samantala ay meron pa yan, napakarami dahil sa Marcos Gold. Okay, yung 666 sa Biblia kay Haring King Solomon yon na refer na code na TBM LSM kasi ang may-ari niyan ay ang spiritual wonder boy na walang iba kundi si PBBM. Kasi siya ang paboritong anak ni Marcos. Boy, maliit pa siya noon. Kaya spiritual gusto ni FM, ni Apulacay na magiging spiritual. Lumaki ito na spiritual boy. Kaya yung kanyang code name, spiritual boy, wonder boy. Okay, at 666 sa Biblia, yan ay numero ni King Solomon na maswerte. Hindi yan yung Diablo. Yung TBM LSM ay hindi yan Diablo. Ang ibig sabihin ng 666 dyan ay ang ginto ni King Solomon na bawat taon ay meron siyang 666 na kailangang ginto. Ang tinatawag na talent. Ang isang talent ay kasing laki ng ulo ng tao. Hindi kasi gold bar ang ginto ni King Solomon, kundi mga bilog na parang ulo ng tao ang laki ng isang talent. Kaya sa isang taon ay meron siyang 666 na talento, na talent ang tawag, na ginto, na kasing laki ng ulo ng tao ang bawat isa. So yan lang ang hinihingi ni King Solomon sa mga nagbibigay sa kanya ng ginto, na makapag-ipon siya ng 666 talent every year para ibigay sa Diyos na Ama. At yan din ang isa na rason kung bakit ang Vatican ay napakaraming ginto. Kasi ang ibang ginto ni King Solomon ay napunta rin sa Vatican kasi ang Vatican ay religious, di ba? Religious group na related sa kay King Solomon. Kaya ang mga historical gold ay napunta sa Vatican kapag related sa Diyos. Kaya napakaraming ginto ang Vatican. Ang nagmamanage, walang iba, Pilipino rin. Ang nagmanage ng ginto ng Vatican, Dr. Jose Rizal. Bakit napunta kay Dr. Jose Rizal? Dahil World War II noon, ayaw ng Vatican na makuha ito ng kung sino manalo sa giyera, baka maransak ang kanilang ginto. Kaya minamanage ito ni Jose Rizal at ni Marcos. At inilagay nila sa lugar na safety. Kaya napunta ang karamihan yan sa Swiss Bank. Okay, yan yung kwento kung bakit nailabas ang ginto ng Vatican. Okay, pero partial lang yung ating nalalaman na yan. Meron pang mga sikreto kung nasaan talaga yan. Naibalik ba yan sa Vatican o nandyan ba talaga yan sa tinatawag nila na Global Debt Facility. Balik tayo sa video, Kaalam PH, pasok. At ang paniniwala ng karamihan ng mga Pilipino na kapag naging presidente na si Bongbong Marcos ay may papatupad na ang last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang unang makikinabang dito ay ang bansang Pilipinas. At unang gagawin niya ay ang pagbuwag sa PCGG na itinayo ni Cory Aquino para makuha ang mga kayamanan ni Ferdinand Marcos na nasa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito ang plano ng mga elitistang grupo na hawak ang gobyerno ni Cory Aquino noon, na ang tanging magagawa lang ni Cory Aquino ay maging sunod-sunuran sa grupong ito. Ito ang sinasabi ni Imelda Marcos na ang nakalaan na sa bansang Pilipinas ay aagawin pa. Ang tinutukoy niya rin dito, mga kaalam, ay ang grupo ng sindikato na hawak ang ibang sangay ng ating gobyerno na gustong angkinin ang mga yamang ito. At alam din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga accounts na ito na sinetap ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na kung nanalo sana sa pagka-vice presidente si Bongbong Marcos ay bababa na sana siya sa pagka-presidente at ibibigay niya ito kay Bongbong Marcos. Dahil dito lamang ang paraan upang magamit ang last will and testament ni Ferdinand Marcos. Alam din ni Duterte na ang mga Marcos lang ang magmamanage ng mga wealth nito. At ito ay hindi basta-basta ipagkakatiwala sa kahit na sinong leaders ng ating bansa maliban lang sa mga Marcos.
dahil iyan ang Tama, dahilan kung tama. bakit hindi natupad ang mga plano ni Ferdinand Marcos na iangat ang ating bansa. Isa sa dahilan ay marami ang natutukso na mapasakamay nila ang mga yamang ito. Ayan, sa panahon ni Cory Aquino nangyari yan. Kasi si Cory ay kontrolado ng tinatawag natin na deep state. Kaya nagtayo siya ng isang ahensya na maghahanap. Ang trabaho ay paghanap lamang kung nasaan ang mga ginto ni Marcos. Ito yung PCGG na ahensya. Kaya hindi natin alam kung sa panahon ni Cory ay magkano ba, ilan ba ang kanilang nasequester na kayamanan ng mga Marcos. Kasi alam natin na mayroon. Sa Swiss Bank, 2 account ni Marcos ang nakuha ni Cory Aquino. $billion yun na, nasa 2 to 4 billion dollars. Convert to peso, napakalaking halaga. Pero ninakaw lang ng mga dilawan yung pera na yun ni Marcos. At meron pa sigurong iba na hindi natin alam na nakuha nila. Anyway, ganyan talaga. Kapag namumunga ang mangga ay pinupukol kasi maraming ang bunga. Okay, ako magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katiyats, sa mga bago pa lamang at sa mga avid followers. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. Paalam and God bless.